Lasing lang daw sila. Kaya may nangyari sa boyfriend ko. At sa anak ng boss niya. Dapat daw, maikasal na sila. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kate. 28 years old. At ito ang aking secret file. Meron akong boyfriend for almost 2 years. Siya si John. Na-meet ko siya through common friend year 2014. Sa una nga, naiinis ako sa kanya. Paano ba naman kasi? Napakayabang niya. Feeling niya, ang gwapo niya. Pero, well, totoo naman. Gwapo naman talaga si John. Matangkad. Moreno. Basta, siya yung tipong makalaglag panty, sabi nung iba. Madalas kaming lumabas ng friend ko. And because of that, madalas na kaming nagkakasama ni John. Hanggang sa nakilala ko siya ng lubusan. Kahit pala na mayabang siya at maloko, sobrang bait niya, deep inside. At inaamin ko, habang tumatagal, mas nakikilala ko siya. At parang nagugustuhan ko na siya. Parang hindi ko na nga lang siya gusto eh. Parang mahal ko na siya. Yes, mahal ko na siya kahit sa maiksing panahon ko lang siyang nakasama. At nararamdaman ko, yung feelings namin sa isa't isa, mutual. Alam ko, mahal niya rin ako kahit hindi niya sabihin. He may not be expressive, but he makes sure na ma-e-express niya yung nararamdaman niya through his actions. Every day, flowers yung ibinibigay niya. Meron pang sweet note. Tapos, hinahatid sundo niya pa ako sa work at bahay. Alam mo yung ang sarap ng feeling na kahit we are not officially in a relationship, ipinaparamdam niya sa akin kung gaano ako ka-special. Hanggang sa dumating yung araw na birthday ko na. December 2014. Ito yung araw at taon na hindi ko makakalimutan. He prepared something special on my birthday. Masama pa yung loob ko nun sa kanya. Akala ko kasi nakalimutan niya yung birthday ko. Nag-expect ako na i-greet niya ako. Ilalabas niya ako for dinner. Pero nag-text siya, hindi daw niya ako maihahatid at masusundo. Kasi may out of town daw sila, kasama ng boss niya. At dahil sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko siya nireplyan buong araw. Buong araw na yon, nakasimangot lang ako. Yung mga office mate ko, nagtataka. Birthday na birthday ko daw, bakit ang lungkot-lungkot ko daw? Kahit nagpa-cake at nagpa-pizza yung boss ko para sa akin, hindi ko pa rin makuhang magsaya. Until 5 p.m. Nakauwi na ako. At sobrang na-surprise ako pagkabukas ko ng door ng apartment ko. Maraming lobo, flowers, at may nakadikit pa sa wall na happy birthday. May table din na may mga pagkain at maliit na cake. At nakita ko si John. May malapad na ngiti. Sabay sabing, surprise! Sa pagkakataong yon, sobrang natouch ako at naiyak. At habang patakbo akong lumalapit sa kanya, umiiyak na ako. Niyakap ko siya. Sabi ko sa kanya, akala ko nakalimutan mo na. Sabi naman niya, pwede ba yun? At niyakap niya ako ng sobrang higpit. Sabi niya,
Alibay lang niya yung may out of town siya kasama yung boss niya para magawa niya yung plano niya. Ang totoo pala nun, he requested na mag-leave siya para i-surprise ako. Alam mo yung pakiramdam na hindi niya ugaling magluto pero ginawa niya. Niluto niya yung favorite kong ulam, adobo, at kinuha niya yung recipe sa YouTube. Nagpapasalamat nga siya kasi merong social media. At yung pakiramdam ko nun, sobrang thankful. That day, wala na akong maihiling pa para sa kaarawan ko. Kasi binigay na ng Diyos yung matagal ko nang ipinagdarasal. He gave John to me. After 2 failed relationships, at last, I found my man. At yung araw na yun, may nangyari sa amin ni John. He wasn't my first. He knew about it. At wala naman siyang pake doon. Sabi niya wala siyang pakialam kung hindi man siya ang nakauna. Basta siya daw ang huli. We made love many times. That unforgettable night. At nung gabing yun din, we made our relationship official. Girlfriend na niya ako, boyfriend ko na siya. At tulad ng ibang relasyon, dumaan kami ni John sa maraming problema. Selosan at hindi pagkakaintindihan. Pero nagkakaayos din naman kami. Kami kasi yung tipong hindi matutulog hanggat hindi nag-uusap o nagkakabatig. Malaking pundasyon na rin siguro yung pagmamahal at tiwala namin para sa isa't isa. Gumawa na rin kami ng mga plano namin in the future. Gusto namin mag-settle down, magpakasal. Kung ilang anak yung gusto namin, napag-usapan namin. Even yung college life ng magiging anak namin. Wala kaming naging problema both sides of our families. Kasi lahat sila masaya sa relasyon namin. In fact, halos ipagtulakan na nga kami ng mga magulang namin na magpakasal na para daw magkaroon na sila ng apo. So days move too fast. 2nd anniversary namin. Going strong yung relationship namin. Nung 2nd anniversary namin, dinner date kami sa isang restaurant. Pero napansin ko, tulala siya. At para bang may malalim na iniisip. Balisa at problemado. I feel so worried about him kaya tinanong ko siya kung anong problema. Ang sabi niya, wala. Pagod lang daw siya sa trabaho. Hindi na lang ako nagtanong pa uli. Ang ginawa ko, nagyaya na lang akong umuwi. Sabi ko, sa apartment ko na lang siyang matulog para maalagaan ko siya. At sumang-ayon naman siya. Hindi ko pa rin maiwasan yung mag-alala sa mga kinikilos ni John. Nararamdaman ko na parang may hindi siya sinasabi sa akin. Kaya naman naglakas loob uli ako na tanungin siya kung ano ang problema. Nung tinanong ko na siya, he just stared at me. At nakita ko sa mga mata niya yung lungkot. Hanggang sa niyakap niya ako ng sobrang higpit. At sinabi niya sa akin, I'm sorry. Nagtataka ako. Bakit siya nagsusorry? May ginawa ba siya na kailangan kong malaman? Ang sabi naman niya, wala. Nagsusorry siya kasi he ruined our celebration. Pero hindi ako naniniwala dun sa sinabi niya. And yes, first time kong hindi maniwala doon sa sinabi niya. I felt something strange about him. Alam ko may something. Kaya kinulit ko siya.
Pero wala akong nakuwang sagot mula sa kanya. Ang tanging sinasabi lang niya ay, mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Kahit makipag-iwalay ka sa akin, mamahalin pa rin kita. Niyakap niya ako at ipinaramdam niya sa akin yung pagmamahal niya para sa akin. And that night, we made love again. And then few days later, dumalang yung pagkikita namin ni John. Dahil na rin siguro sa kanya-kanyang commitment namin sa trabaho. Ganun pa man, hindi pa rin namin nakakaligtaan na magtawagan o di kaya naman mag-text sa isa't isa. Kaya nung nagkaroon ako ng free na oras, nagplano akong bisitahin si John sa apartment niya. Pero dumaan muna ako sa department store sa isang mall. Naisip ko, bibilhan ko siya ng bagong polo. Babayaran ko na sana yung napili kong polo para kay John. Pero biglang nahagip ng mga mata ko ang isang cute na baby dress sa baby section ng department store. Napangiti ako. Para bang nag-i-imagine ako na isusuot yon na magiging anak namin ni John. Habang tumitingin ako doon, yung ngiti ko biglang napawi nang makita ko ang bulto ng isang lalaking kilalang kilala ko. Ang lalaking magiging tatay sana ng pinapangarap kong anak na magsusuot ng cute na baby dress na yun. Tatawagin ko sana siya nang bigla akong matigilan kasi may babaeng biglang lumapit sa kanya na may hawak-hawak na baby dress at tinawag siyang babe. Babe? Anak nang, paano niya naging babe yung boyfriend ko? Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nanlambot at nanginginig ang tuhod ko. Napaatras ako hanggang sa nasagi ko ang isang manikin. Pigil ang luha ko na humingi ng pasensya sa staff. At hindi ko namamalayan dahil sa nasagi ko yung manikin. Nakita na ako ni John. At kitang-kita ko kung paano nagulat si John nang makita ko. Hindi ko na inintay na lumapit siya sa akin ng mga oras na yun. Patakbo akong umalis at lumabas ng mall. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Paano? Bakit? At kailan niya pa ako niloloko? Bakit hindi ko man lang napansin? Bakit ipinagpalit niya ako sa iba? Bakit buntis na yung babae? Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Basta ang alam ko, nakita ko mismo sa dalawang mata ko na niloloko ako ng boyfriend ko. At ang masakit pa dito, buntis na yung babae. Sobrang sakit talaga. Gusto kong magwala. Gusto ko silang sugurin. Gusto kong sabunutan yung babaeng yun, pero hindi ko magawa. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Bakit ngayon ko pa nalaman? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon na inilaan ko yung buhay ko sa kanya? Bakit ngayon na nangarap na akong kasama siya? Bubuo na kami ng isang pamilya. Nakita ko na yung sarili ko na kasama siya habang buhay. Pero bakit niya ako niloko? Bakit niya nagawa sa akin yun? Hindi ko alam kung ilang oras ako umiiyak noon. Magang-magana yung mata ko sa kakaiyak. Hanggang sa biglang may naramdaman akong yakap.
mula sa likod. Si John. Dumating pala siya sa apartment ko. Umiiyak siya, humihingi ng tawad. Kumalas ako sa pagkayakap niya sa akin. Galit na galit ako sa kanya. Hinarap ko siya at sinampal ko siya ng malakas. Tinanong ko siya kung bakit. Bakit niya ako niloko? Sabi niya, hindi daw niya sinasadya kaya patawarin ko daw siya. At ang sabi niya, anak daw ng boss niya, si Joanne. Lasing na lasing daw sila pareho nang may mangyari. At nang malaman daw ng boss niya na nabuntis niya yung anak niya, galit na galit daw ito. Gusto daw silang ipakasal, pero hindi siya pumayag. Manimala man daw ako sa hindi. Hindi niya daw ginusto yung nangyari. At isang beses lang daw yun nangyari. Sabi ko, isang beses lang nangyari pero nabuntis na siya? Minura ko siya. Samantalang kami ni John, ilang beses na may nangyayari sa amin pero hindi pa rin kami nakakabuo. At dahil mahal na mahal ko si John, pinatawad ko siya. Tinanggap ko uli siya. Sabi naman niya, hindi niya tatakbuhan yung responsibilidad niya sa bata. Magpapakaama daw siya, pero hanggang doon lang daw yun. At aminado daw siya na malaki yung pagkakagusto sa kanya ni Joanne. Pero kahit na ganun daw, ako pa rin daw yung mahal niya. Kakausapin niya daw yung babae para maging maayos na ang lahat. Nakinig ako sa kanya. Naniwala ako. So, nagiging ayos naman ang lahat. Sinusubukan namin ayusin ang lahat. Until one day, someone texted me. Mga text na biglang nagpainit ng ulo ko. Ang sabi ba naman, hoy babaeng haliparot at mang-aagaw. Pwede bang pakawalan mo na si John? Hindi mo ba nakikita magkakaanak na kami? Sa isip-isip ko, what the? Ako pa yung mang-aagaw at ako pa talaga yung haliparot? Hindi ba ako dito yung niloko? Ako yung nauna sa pagkakaalam ko? Kasi 2 taon na kaming magkarelasyon ni John bago pa man siya dumating sa buhay namin. Basta, marami pa siyang text na masasakit na salita. And that day, hindi ako nakapagtimpi. Edukada akong tao. Mabait ako pero sinagad niya yung pasensya ko. I texted her back. Sabi ko, sa pagkakaalam ko, 2 taon na kaming magkarelasyon ni John bago ka po pumasok. Maharot mga agaw, huh? Really, sa akin mo pa talaga in-address yan. Sino ba sa atin yung mga agaw at maharot? Sino ba sa atin yung nagpagalaw sa hindi niya boyfriend? At sino dito yung buntis? Nagmamahalan kami ni John. Ikaw na buntis ka lang, magiging ina ka lang ng anak niya. So stop acting like a jealous wife, kasi hindi naman talaga. And then she texted me back. Sa iyo na rin mismo nang galing na magiging ina na ako ng anak niya. Kailangan ng anak ko ang ama niya. Kailangan niya ng isang buong pamilya. At doon sa reply ni Joanne, doon ako biglang natigilan. I asked myself, kaya ko bang ipaubaya si John? At kung hindi, kakayanin ba ng konsensya ko na may isang bata ang hindi makakaranas ng isang buong pamilya? Naging maselan yung pagbubuntis ni Joanne, kaya halos lahat ng oras si John, inalaan niya para sa mag-ina niya. Tanga na akong tanga, pero sobrang mahal ko si John. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Kaya pumayag ako sa ganong klaseng setup. Kasi nangako naman siya na ako lang yung mahal niya.
Maraming nagbago sa loob ng maraming buwan. Bakit ganun? Ako naman yung nauna. Ako yung girlfriend. Pero bakit parang ako yung nanlilimos ng oras? Bakit parang ako yung kontrabida sa kanilang dalawa? Nakakapagod din pala. Nakakapagod umunawa. Nakakapagod magmahal. Kaya one day, nag-usap kami ni John. I had no choice but to set him free. As I expected, hindi siya pumayag. Nagmakaawa siya sa akin na wag naman daw akong bumitiw. Wag ko daw siyang iwanan. Makakaya din daw namin ito. Kumapit pa daw ako. Pero wala na eh. Buo na ang desisyon ko. Kailangan ko nang magparaya. Kailangan ko nang bumitaw. Kasi hindi ko na kaya yung pakiramdam ko. Bawat kapit ko para akong nahuhulog. Pakiramdam ko nawawasak ako. Sabi ko sa kanya, baka hindi naman talaga kami para sa isa't isa. Baka nga si Joanne ang para sa kanya. Pinagpatuloy ko yung buhay ko nang wala si John. Masakit, mahirap pero kailangan kayanin. Nag-resign ako sa trabaho at nang may mag-offer sa akin ng trabaho abroad, tinanggap ko agad. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na rin yung way para makalimot ako. Pero 2 years na ang lumipas. Nandito pa rin siya sa puso ko. Kahit marami ang gustong manligaw. Iisang tao pa rin talaga yung tinitibok nito. The last time I heard, lalaki yung naging anak nila ni Joanne. Kasal na rin sila. I admit, nagagawa ko pa rin i-stalk yung Facebook account ni John and yung kay Joanne. Nakikita ko sa mga mata ni John kung gaano siya kasaya habang hawak-hawak niya yung anak niya. Kitang-kita ko sa mga pictures. Kami sana yun eh. Kami sana yung magkasama. Kami sana yung may anak. Pero hanggang sana na lang. Alam ko, darating yung araw na makakalimutan ko rin siya. Maghihilom din yung mga sugat. Makakatagpo din ako ng lalaking mamahalin ako hanggang sa dulo. At kay John, gusto ko lang malaman mong masaya ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Matagal na kitang pinatawad. Thank you sa lahat ng masasayang alaala na kasama ka at sa pagmamahal. I'm sorry kung sumuko ako. Alam ko kasing yun yung tama. Mahalin mo yung anak mo at yung asawa mo. Sana higit pa sa pagmamahal na ipinaramdam mo sa akin noon. At sabi ko naman sa iyo makakaya mo ring mahalin sa Joanne. Alam ko darating yung araw na muli tayong magkikita. Pero sisiguraduhin ko, pag nagkita tayo, kaya ko nang sabihin sa'yo na okay na ako.